Ika-24 na kabanata, sa pagpapatuloy. Makikita na bumagsak ang karwahe sa ilog. At ang mga tauhan ng Scaled Dragon Stronghold ay pinagmamasdan ito na napakamot sa kanilang ulo. Nakatingin sa bumagsak na karwahe, at nag-iisip ang pinuno ng Scaled Dragon nang magulat ito nang nagsalita sa kanyang likuran ang ating bida na sinabi na mukhang may problema daw sila. Tumingin sa kanya ang pinuno ng pirata na sinasabi nito na ang mga karwahe daw ba na ginagamit ng kanilang escort agency ay palaging mabigat. Dahil daw ang tulay na ginagamit nila sa loob ng 10 taon nang walang problema ay bigla na lang nasira. Sinabi ng ating bida na mas mabigat daw ito kaysa sa hitsura. At ito daw ay gawa sa matitigas na kahoy na tumutubo sa tabi ng dagat at pinahiran ng maraming langis. At makikita si Puong Jinyang sa kanyang likuran na iniisip na sinabi sa kanyang sarili na ito daw pala ang tunog na napakinggan niya na nasira ang tulayan. At nag-iisip na sinabi ng pinuno ng pirata na mukhang kailangan daw niyang bumalik sa Scaled Dragon Stronghold para kumuha ng ilan pang mga tulayan. At ayos lang daw kung patong-patongin nila sila, at sa ganung kaso, sila daw ay makakaalis bukas ng pinakamaaga. At tumugon ang ating bida na hindi daw ba niya pwedeng gawin yon pagkatapos ng lahat ng nangyari. Sinabi pa ng ating bida na bukas pa. Bababa na ang tubig at magiging available na ang landas sa lupa. Sa ganung kaso, wala nang dahilan para mag-load at mag-unload tayo sa barko. Hindi ba? At sinabi sa kanya ng pinuno ng pirata na pakiusap, hayaan daw niya siyang ipanatili ang kanyang dignidad sa harap ng kanyang mga nasasakupan. Ngayong pagkakataon lamang. At kapag ginawa daw niya ito, tiyak na babalik daw niya ang pabor na ito. Nahuminga ng malalim ang ating bida na tumugon ito na kung ang sinasabi daw ba niya ay okay lang kung siya ang mawawalan ng mukha. At nahihiyang sumagot ang pinuno ng pirata na ano daw ang dapat niyang gawin. Nakakrus ang mga kamay na nakapikit na sinabi ng ating bida na mayroon daw siyang kamanghamanghang plano na makakapagligtas ng kanilang dignidad pareho. Habang makikita ang kanyang naiisip na plano ay sinabi niya na kung ang Scaled Dragon Stronghold daw ay nakahanay sa 30 bangkang kanyang sinasakyan. Magkakaroon daw ng 3 metrong gaps sa pagitan nila. Dagdag pa ng ating bida na pagkatapos, daw ay ilalagay nila ang mga tabla sa ibabaw ng mga bangka at gagawin nilang pontoon bridge. Ay makikita ang imahe ng kanyang iniisip na kung saan ay nakadaan na ang karwahe at ang mga escort. Na sinasabi pa ng ating bida na gagamitin daw nila ito para maihatid ang mga kalakal, mga karwahe, at maging sila din daw sa kabila ng ilog. At nag-isip ang pinuno ng pirata na sinasabi nito na maganda daw ang ideya niya. Pero kulang daw sila sa mga tabla kahit na isama pa nila ang sira. Iba daw ang kwento kung sana ay makakuha sila ng ilang magagamit na troso, pero kailangan daw nilang umakyat sa kunsyan para magawa ito. At ibinuka ang palad at sinabi ng ating bida na di umakyat daw sila. Dagdag pa niya na dapat daw ay aabutin lang ng 30 minuto para makarating doon, at 30 minuto para putulin ang mga puno, at 30 minuto para bumalik ang mga ito dito. Sa kabuuan, aabutin daw sila ng halos 1 oras at kalahati. At makikita ang mata ng pinuno na seryosong sinabi na, ngunit hindi daw mananatiling tulad ng dati ang Great Turtle Stronghold. Na makikita ang kanyang iniisip na hinarangan sila ng mga alagad ni Hell King's Blade na tinutukan ng mga palaso. Na sinasabi pa ng pinuno ng pirata na maaring iba daw ang sitwasyon sa tubig, ngunit sa bundok, sila daw ay walang laban sa Green Forest. At kahit may lamang daw sila sa bilang. Dagdag pa niya na marami daw sa kanyang mga tauhan ang mamamatay. At hindi daw niya ito pwedeng hayaan. Na mangyari yon para lang makakuha ng ilang troso. Sinabi ng ating bida sa pinuno ng pirata na kaya nga kailangan daw nilang kausapin ang pinuno ng Great Turtle Stronghold at ipaliwanag ang kanilang sitwasyon sa kanya at humingi ng kanyang kooperasyon. Tumugon ang pinuno ng pirata na sinabi nito sa ating bida na ang sinasabi daw ba niya ay iyuko ang kanyang ulo sa Mountain Beast. Sumagot ang ating bida sa pinuno ng pirata na itinuro ang kanyang sarili na siya na lang daw ang gagawa para sa kanya. Na ikinagulat ng pinuno ng pirata at ni Puong Jinyang. At pagkatapos ay sinabi ng pinuno ng pirata na gusto niya daw bang gawin ito ng personal. Tumugon ang ating bida na ano pa daw ba ang magagawa nila. Dagdag pa niya na sigurado daw siya na masama pa rin ang loob niya sa kanya.
At sinabi ng pinuno ng pirata na makikita ang pagtatalo nila ni Hell Kingsblade sa kanyang likuran na mukha daw siyang talagang galit sa kanya matapos ang kanilang pagtatalo ngayong araw. At okay lang daw ba talaga sa kanya? At pumikit na sinabi ng ating bida na hindi ko alam kung alam niya, pero ito daw ang unang mission escort niya. At makikita ang pinuno ng pirata na seryoso. Na sinabi pa ng ating bida na kung susuko na lang daw siya ngayon, habang buhay siyang tatawaging walang kakayahan at hangal sa loob ng escort agency. At nakapikit na itinaas ang isang daliri na sinabi pa ng ating bida na wala daw silang kalayaang maging mapili sa ngayon. At ang kailangan daw nilang subukan ang lahat ng kanilang makakaya. At sinabi pa niya na pumungay ang mga mata na nagpapugi na kung kaya, pakibalik daw sa kanya ang mga supot ng pera. Na tumingin ng kakaiba si Poong Jinyang sa ating bida. At tumugon ang pinuno ng pirata na tumighim na sinabi nito sa kanya na bakit daw niya ito gagawin. Sumagot ang ating bida na kung sa tingin daw ba niya nakakausapin niya ang Great Turtle Stronghold ng walang dala. Dagdag pa ng ating bida na tsaka, tama lang daw na ibalik niya ang supot ng pera dahil nabigo siya matapos ang lahat ng yabang daw niya. Na makikita ang pinuno ng pirata na hindi makatingin sa kanya. At pagkatapos ay iniabot ng pinuno ng pirata ang supot ng pera sa ating bida. At makikita ang supot ng pera na sinabi ng ating bida na ano daw yan. At sinabi ng pinuno ng pirata sa ating bida na dahil daw ang kuta ng dakilang pagong ay makikipagtulungan sa kuta ng kaliskis na dragon para ilipat ang mga kalakal. Hindi daw ba't tama lang na bawat isa sa kanila ay makakuha ng supot ng pera? At humawak sa ulo ang ating bida na sinabi nito na pinuno. Pakiusap ilagay daw niya ang kanyang sarili sa kalagayan niya. Sinabi pa ng ating bida na naiisip ang mangyayari na makikita si Hell Kingsblade na ang pinuno daw ng Great Turtle Stronghold ay kailangang iligtas ang kanyang dangal tulad daw ng ginagawa niya. Maaaring hindi daw niya ibigay sa kanila ang mga punong iyon. At kahit pa daw ibigay nila sa kanya ang lahat ng 100 niyang. Na may posibilidad daw na hihingin niya na personal tayong humingi ng tawad sa kanya. Hawak pa din ang supot ng pera ng pinuno ng pirata na sinabi nito na ang ibig daw ba niyang sabihin ay gusto niyang magtrabaho sila ng libre. Tumugon ang ating bida na teka, paano daw naging libre ang trabaho na yon? At naging kaaway daw niya ang Great Turtle Stronghold at ibinigay daw niya ang lambak na ito sa Scaled Dragon Stronghold. At paano daw niya matatanggihan ang katotohanan ito? At biglang tumahimik na makikita lang ang tatlo na nakatayo. Nang tumingin ng matalim ang pinuno ng pirata na sinabi nito na kung iniisip daw ba niya na makipag-alyansang muli sa kuta ng dakilang pagong. At tumugon sa kanya ang ating bida na sinabi nito na kung patuloy daw siyang magpapatumpik-tumpik sa maliliit na bagay. Wala daw siyang magagawa kundi isaalang-alang iyon, hindi ba? Makikita ang bibig ng pinuno ng pirata na tumahimik. At ilang saglit pa ay tumawa ito ng malakas na sinabi na sige na nga. At kinuha ang isa pang supot ng pera sa kanyang looban ng damit at sinabi nito na ang sinasabi daw nila na walang katotohanan ang mga tsismis. At tila daw ganyan nga ang kaso sayo. At inihagis niya ang supot ng pera na sinalo ni Poong Jinyang na kanyang ikinagulat. At sinabi pa ng pinuno ng pirata na heto na, pakiusap, kumbinsihin mo siya ng maayos. At kahit na magulo ang simula natin, at sana daw ay maging maayos na ang lahat mula ngayon. Ngiting tagumpay ang ating bida na tumugon na sinasabi na ang malaking kaligayahan ay madalas daw na nagdudulot ng kalungkutan. At isipin daw niya ito bilang pagpapalayas ng lahat ng malas. At sinabi pa ng ating bida nang may maisip na makikita na nagiba ang kanilang itsura na ang pag-aayos daw ng karwahe ay nagkakahalaga ng 15 yangs. At hindi naman makapaniwala ang pinuno ng pirata na napahawak sa ulo si Poong Jinyang. At makikita na si Poong Jinyang ay nakasimangot na naglalakad. At nanginginig na tumingin sa ating bida na sinulyapan ng tingin nito. At pagkatapos ay bumulong ang ating bida na sinabi nito kay Poong Jinyang. Na huwag na daw siyang kabahan. At si Gabulyom daw ay lubos na hindi nagpapalambot at laging sinusunod ang kanyang mga prinsipyo. At kung mapagtanto niya ang ginagawa natin, pareho tayong ihaharap sa hukuman pagbalik natin sa ahensya ng escort. Tumugon si Poong Jinyang na natatakot na sinabi nito na bakit daw siya ay nasangkot dito. Tumawa ang ating bida na sinabi nito na dahil daw siya ay kasabwat. At tumugon si Poong Jinyang na pero wala daw naman siyang ginagawa na kahit ano.
At sinabi sa kanya ng ating bida na di daw ba siya ang may dala ng supot ng pera. Tumugon na sinabi sa kanya muli ni Poong Jinyang na kung ganun ibalik na lang daw nila ito ngayon. At malakas na tumawa ang ating bida na inangat pa ang dalawang kamay na sinabi pa kay Poong Jinyang na bibigyan daw naman niya ng bahagi ng pera pagkatapos ng lahat, kung kaya tigilan na daw niya ang pagrereklamo. At tumugon ito na ayaw daw niya ng ganun. At biglang napatingin sila sa likod ng tawagin ang ating bida ni Gabuliom na Chief Escort. Na tumingin ng seryoso sa kanyang unahan na makikita ang alagad ni Hell Kingsblade na nakaharang sa kanilang daraanan. Na sinabi pa ni Gabuliom na ang bandido daw na Green Forest ay andito. At makikita ang mga ito na seryosong nakatingin sa kanila at nainis. At sinabi ng isa sa kanila na sa ating bida na hindi lang daw niya tinalo ang kanilang pangalawang pinuno, at ibinigay niya rin daw pati na ang lambak sa mga tarantadong taga-Scale Dragon Stronghold. At mabilis na lumapit sa kanya ang lalaki, at tinutukan ng kanyang tabak na mayabang pa nitong sinabi. Na hindi daw siya makapaniwala na naglakas loob siyang umakyat sa kusyan pagkatapos niyan. At siya daw talaga ay napakatapang. At tumingin ang ating bida ng seryoso sa lalaki. At ilang saglit pa ay binigyan niya ng isang malakas na sapak sa muka. Na ikinagulat ng dalawa na si Gabuliom at ni Poong Jinyang na nagtataka. At pagkatapos ay sinabi sa kanya ng kalbo habang hawak ng lalaki ang kanyang pisngi na namumula na baliw kang tarantado ka. At makikita ang mata ng ating bida na nakatitig sa kanila na sinabi pa niya. Na habang nasa kanyang gilid sina Poong Jinyang at Gabuliom na tinanong kung asan daw ang kanilang pinuno. At biglang inambahan siya ng kanyang hawak na tabak na sinasabi pa nito na kung sa tingin ba niya ay makikita mo pa siyang buhay. At biglang napahinto ito nang may marinig na isinigaw na siya daw ay huminto. At isang paa ang naglalakad na sinasabi nito na di daw ba't binalaan na daw niya siya ng maaga na huwag nang tumapak sa kusyan. Dahil daw sa matagal na nilang relasyon noon. Ito pala ay si Hell Kingsblade na sinasabi pa niya na gusto daw ba niya talagang makita ang mga bagay hanggang sa mapait na katapusan. At dito na po nagtatapos ang ika-24 na kabanata. Ika-25 kabanata. Sa pagpapatuloy, makikitang pinalilibutan ng mga Green Forest sina Jungryong, Poong Jinyang at Gabulion ng mga tauhan ni Hell Kingsblade. At makikita ang bibig ng ating bida na di makapaniwala sa ginagawa nila. Na sinabi nito sa Hell Kingsblade na pinagdaanan daw niya ang lahat para iligtas lang sila. At ngayon daw ay bakit sila tinutukan ng mga espada. Dagdag pa niya na inaasahan daw niya na magiging malupit ang mga bandido, pero hindi daw niya akalaing ganito katindi. At sumigaw ng pagalit na nakatikom ang kamao ni Hell Kingsblade na sinabi na anong kalokohan daw yon. Sinagot ng ating bida na kung hindi daw dahil sa kanyang plano. Nakasama ang pagtatanong sa Scale Dragon Stronghold para sa daan. Kailangan daw niyang magpasya kung sino ang mananalo sa laban kay Dokakmang ayon sa mga patakaran ng Underworld. At lumalabas na ang ugat sa gilid ng mata sa galit na si Hell Kingsblade na sinagot nito na kung sa tingin daw ba niya ay takot daw siya kay Dokakmang. At seryosong nakatingin ang ating bida. Na makikita ang paglalaban ng dalawa na sina Dokakmang at si Hell Kingsblade. Na sinabi ng ating bida sa kanyang isip na naalala daw niya na narinig niya na nakipaglaban siya kay Dokakmang sa kanyang nakaraang buhay. At pagkatapos daw ng palitan ng 50 suntok, ay pinutol daw ng pinuno ng Scale Dragon Stronghold ang braso ng Headsblades. At kahit na daw ang ating bida ay hindi eksperto sa martial arts. At sigurado daw siyang kusa ang nararamdaman niya na likas na pagkakaiba ng kanilang mga kakayahan kung malaki ang agwat nito. At sinasabi pa sa isip ng ating bida na gayunpaman, hindi daw niya kailangang sabihin ang katotohanang iyon ngayon. At sigurado daw siya na magagalit ito. At makikitang namumula at nangangalit ang ngipin ni Hell Kingsblade. At nakapikit na sinabi ng ating bida na syempre daw naman mananalo siya kung maglalaban silang dalawa. Nang biglang nagbago ang mukha ni Hell Kingsblade nang marinig niya ang sinabi ng ating bida. Ngunit ang sinabi ng ating bida ay kabaligtaran ng dapat na mangyayari sa kanya. Habang pinapaliwanag ng ating bida na makikita ang mga alagad ng pinuno ng pirata sa kanyang iniisip na ang pwedeng maging dulot daw nito. Na sinabi ng ating bida na sa sandaling masugatan si Dokakmang, ay gagamit daw ang kanyang mga tauhan ng anumang dahilan para singilin daw siya.
At kung nais lang daw niya ng simpleng labanan sa pagitan ng dalawang pinuno ng mga stronghold, ay hindi niya dadalhin ang napakaraming mga tauhan, di daw ba? At sinabi sa kanya ni Helkingsblade na alam daw ng buong mundo na si Doc Gakmang ay isang ganid na hindi sumusunod sa code ng Jianghu. At dagdag pa nito kaya daw ba pumunta siya doon upang makakuha ng kredito para sa pag-iwas ng tuloy-tuloy na paglaban. At tumugon na sinabi ng ating bida na meron daw 200 pirata kumpara sa Great Turtle Stronghold na mayroon lamang 60 tao. Nanggigil pa din si Helkingsblade habang patuloy na nakikinig sa sinasabi ng ating bida na garantisado daw ito na kalahati ng kanyang mga tauhan ay mamamatay o magiging pilay kung magkaroon ng tuloy-tuloy na paglaban. At pagkatapos ay galit na sinabi ni Helkingsblade na hindi pa rin ito mababago ang katotohanan. Na ang Heavenly Dragon Escort Agency ay nagtaksil sa kanila at pumunta sa panig ng Scaled Dragon Strongholds at sisiguraduhin daw nitong magsisisi siya sa ginawa niyang iyon habang nakatikom ang mga kamao. Seryosong pinanindigan na sinagot ng ating bida na ang Heavenly Dragon Escort Agency daw ay hindi kailanman nagtaksil sa Great Turtle Stronghold. Na nagtakang nagtanong si Helkingsblade ng ano. At sinabi pa sa kanya ng ating bida habang makikita ang ilog na pinapaliwanag ng ating bida na ang ilog daw na lumawak dahil sa ulan ay huhupa bukas. At kapag daw nangyari iyon ang mga pirata ay walang magagawa kundi ang umatras. At kapag umalis na daw ang lahat ng barko nila, at punuin daw ng kanyang mga tauhan ang daan sa kabila ng ilog ng mga bato at lupa. At kung maglalagay daw sila ng mga puno at halaman upang hindi ito tangayin ng agos, hindi na mawawala ang landas sa susunod na pagtaas ng tubig sa panahon ng tag-ulan. At makikita ang mata ni Helkingsblade na seryosong nakikinig sa paliwanag ng ating bida. At nakangiting sinabi pa ng ating bida na kung ang ilog daw ay hindi bumabaha, paano daw aangkinin ng Scaled Dragon Stronghold o ang mga pirata ang lugar na ito? At napaisip si Helkingsblade na napahawak sa baba na sinabi sa kanyang isip na ito daw ay napakagaling na diskarte. Nakangiting patuloy sa pagpapaliwanag ang ating bida na sinabi pa niya na kahit na daw subukan nilang igiit na sa kanila yon, gusto ba nilang pumunta sa lupain at labanan daw silang lahat? Napamangha si Poong Jinyang na sinabi sa kanyang isip na may katuturan daw ang sinabi ng ating bida. At makikitang naglulungkot-lungkutan sa harapan ni Helkingsblade ang ating bida na sinasabing sobrang nahirapan daw siya para masiguradong walang masaktan sa kanila. At nagdrama pa ito na sinabi pa na sobrang nakakalungkot daw makita ang lahat ng kanyang tauhan ay nakatutok ang espada sa kanila. At biglang sumigaw si Helkingsblade na mga bastardo ibaba daw nila ang kanilang mga espada. At sumagot ang mga ito na masusunod daw iyon pinuno. At napakamot sa ulo na nahihiya si Helkingsblade sa harap ng ating bida na tumighim na sinabi nito na sa tingin daw niya ay nagkaroon lang ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan nila. At humingi ito ng pasensya sa hindi daw nito napagtanto ang kanyang ginawa para sa kanila. Ngunit sumagot ang ating bida na masyado pa daw maaga para sabihin yon. Dagdag pa niya na dahil ang mga pirata ay nabigong ilipat ang mga kalakal dahil sa nasira ang tulayan. At sinabi pa niya na sila daw ay gipit na sa oras. Dahil kailangan din daw nilang pag-aanin ang isipan ng mga pirata at kailangan daw nilang paatrasin sila ngayon nang hindi nagdudulot ng anumang gulo. At tumugon ng nakapikit ang pinuno ng kuta na si Helkingsblade na sinabi na ano daw ang kailangan niyang ipagawa sa kanila. Sinabi sa kanya ng ating bida na pakiputol daw ng mga 100 puno na kasinlaki ng braso ng isang matanda. Para makagawa daw sila ng tulay na ponton. At kung iiwan daw nila ang mga ito sa paanan ng bundok at sila na daw ang mag-aayos para kunin ito. Naiinis na umiling ang pinuno na si Helkingsblade na ang hinihiling daw ba niya ay iyuko nila ang kanilang mga ulo. At tulungan ang mga tarantadong taga-Scaled Dragon Stronghold. Na kahit na daw may utang na loob sila sa kanya, hindi daw nila magagawa yan. Nagkatinginan ang ating bida at si Poong Jinyang na nagtataka. At biglang sinabi ng ating bida na ikinagulat ni Helkingsblade na sila daw ang nagbaba ng kanilang mga ulo. Habang iniaabot ni Poong Jinyang ang supot ng pera, ay sinasabi pa ng ating bida na ito daw nga pala. Ipinabibigay ni Doc Gakmang ito sayo. At ito daw ang kalahati ng kabuuang 100 nyangs. Na gusto daw nilang makipagtulungan sa kanila para unahing ilipat ang mga karwahe. Naiinis na nagulat si Helkingsblade na tinitingnan ang supot ng pera na sinabi nito na ang baliw na yon.
At hindi pa nga daw isang oras mula nang kunin niya ang lupa niya, ay gusto pa daw niya silang tulungan para lang sa 50 niyang. Wala daw ba siyang utak? At pagkatapos ay sinabi sa kanya ng ating bida na tiisin lang daw niya ito. At pagtapos daw ngayong araw, ay babalik na sa kamay ng Great Turtle Stronghold ang Jiangsa Valley. Pwede daw nilang gawing katatawanan ang pinuno ng Scaled Dragon, pero ano daw ang silbi ng pag-aaway at sanhi ng pagdanak ng dugo? At pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Helkingsblade na narinig daw niya na siya ang nangungunang iskolar sa provincial examination. Siya daw talaga ay tunay na matalino. Nakipagkamay ang ating bida na nakangiti na sinabi pa niya na sige. Gagawin na daw niya ang kanyang sinasabi. At ito daw ay bilang pasasalamat sa kanyang hindi nagbabagong katapatan sa Great Turtle Stronghold. Tumugon ang ating bida na huwag na daw. Huwag na daw niyang sabihin yan. Ginagawa lang daw nila ang nararapat. At biglang may kinuha sa looban ng damit si Helkingsblade na sinasabi nito na hindi. Siya daw ay hindi makakalimutan ang nangyari ngayon. At pagkatapos ay may iniabot sa kanya si Helkingsblade na sinabi nito na pakiusap tanggapin daw niya ito. Tumugon ang ating bida na tinanong kung ano daw ito. Habang makikita ang bagay na iniaabot ni Helkingsblade ay sinabi nito na ito daw ay ang Kunpoison at ito daw ay isang bagay na sumisimbolo sa kanilang kuta. Sa ilalim ng lalagyan na ito, may isang pirasong koton na halos kasing laki ng isang daliri na basang-basa ng Kunpoison. Isang patak lang nito ay kayang pabagsakin ang isang elepante. Kinuha ng ating bida na nanlaki ang kanyang mga mata na di makapaniwala. Na sinabi pa niya na narinig daw niya na ang ganitong napakalakas na lason ay katumbas ng halagang ginto sa parehong timbang nito. At okay lang daw ba na ibigay niya ito sa kanya ng ganito kadami? Nakapikit si Helkingsblade na hawak ang supot ng pera na sinabi pa sa ating bida na ito daw ang kanilang paanyaya ng kabutihan sa pagkilala sa katapatan na ipinakita niya sa kanila. At tanggapin din daw sana niya ito. At bukod pa daw dito, tanggapin niya rin daw ang perang ito. Hindi makapaniwala ang ating bida na hawak ang ibinigay ni Helkingsblade na sinasabi nito na paano daw naman ang supot ng pera. Habang papaalis na si Helkingsblade na tinitingnan nila, ay sinabi pa nito na tama daw siya. Ang mga bayad daw sa toll fee na kinokolekta nila ay para tiyakin ang kaligtasan at kaginhawaan sa pagdaan sa Jiangsa Valley. Dagdag pa nito habang kumakaway na nakatalikod na dahil hindi daw nila nagawang alisin ang mga kawatan. Nabigla na lang lumitaw, hindi daw ba't tama lang na pagbayaran nila ang kanilang ninakaw mula sa inyo? Nagiba ang mga itsura ng tatlo na hindi makapaniwala kay Helkingsblade na sinabi pa ng ating bida na sa totoo lang daw, ito ay hindi niya inaasahan. At pagkatapos ay makikita ang tatlo na naglalakad pabalik na tahimik. At ilang saglit pa ay tinawag niya si Poong Jinyang na sinabi ng ating bida na ano daw ang binubulong-bulong niya dyan sa kanyang sarili. Na nakatingin na nakasimangot sa kanya si Poong Jinyang. At pagkatapos ay huminga ng malalim na sinabi nito na labis daw siyang nagulat. At ang ilog daw ay bumaha, at biglang lumitaw ang mga pirata para makipag-away, at hindi nakarating ang mga kalakal. Pero biglang nawala ang lahat ng problemang ito at naayos. Nasumulyap ng tingin ang ating bida na nakangiti. At nagsalita si Gabulyom na sinabi nito na yan daw ay wala pa sa tunay na pakinabang. At ang Jiangsa Valley ay lugar daw na madalas bahain. At kung magawa nga daw nilang maibalik ang daan at itayo ng maayos, ay magbabago ang ruta ng kanilang mga tao na umaatras dahil sa baha. At ang mga ito daw ay papunta sa lugar na ito. At sila daw ay nakakuha ng napakalaking benepisyo ng ganito ng libre. At ang ating bida ay mayabang na nakangiti. Nasa kanyang likod ay si Poong Jinyang na hindi makapaniwala na sinabi niya na huwag daw niyang sabihin sa kanya na plano niya rin yan. At pagkatapos ay seryosong sinabi sa kanyang isip ng ating bida na sa kabutihang palad na ang mga bagay daw ay naganap ayon sa plano. At ito daw ay nangyari nang walang masyadong malaking problema. Gayunpaman, kahit gaano daw kagago sina Headsblade at si Doc Gakmang, ay hindi mangyayari ang mga bagay na ito dahil daw sa kahusayan niya. At ito daw ay dahil alam na niya ang hinaharap. At hindi daw niya dapat ito ipagmalaki. Na kailangan pa daw niyang magpatuloy sa pag-ensayo sa martial arts tuwing may pagkakataon. At napatingin ang dalawa kay Gabulyom nang sabihin nito na siya daw ay may katanungan. Sinabi nito na bakit daw ang ibinigay lang nila ay 50 niyang kay Headsblade sa simula pa lang.
Nanlaki ang mga mata ni Poong Jinyang sa kanyang narinig na ikinagulat naman ng ating bida. At sinabi pa ni Gabulyom na dahil binigyan daw nila si Dok Kakmang ng 3 supot ng pera, na may 150 niyang bawat isa, hindi daw ba dapat ay 75 niyang lamang ang tinanggap ng Hades Blade ng kusa? At napahawak sa kanyang muka si Poong Jinyang. Napautal-utal na sinabi ng ating bida na escort warrior Gabulyom tungkol daw dito. At nakapikit na tumugon si escort warrior Gabulyom na sinasabi lang daw niya ito. Na makikita ang kakaibang muka ng ating bida na sinabi na ano daw yon. Sinabi ni Escort Gabulyon na nakatikom ang kamao na iniutos daw niya sa mga kasama nila na escort warrior na huwag sumakay sa kanilang mga kabayo sa loob ng 3 araw, tama ba? At pwede daw bang gawing exception siya? At kung gusto daw nilang matagumpay na matapos ang misyon nila, kailangan nilang gamitin ang mga kabayo para sa pagmamatsyag. At sinabi ng ating bida na yon daw, na hindi na natapos ang pagsasalita ng ating bida dahil nakapikit na sinabi ni Escort Gabulyom na pag ginawa daw niya yon, siya daw ay walang nakita kahit ano dito. At nakatingin lang ang dalawa habang naglalakad si Gabulyom. At pagkatapos ay hindi na nakatiis si Poong Jinyang na sinigaw na siya din daw ay may kahilingan. Hayaan daw siyang matulog sa bahay panuluyan bukas. At pagkatapos ay mabilis na tumatakbo na papalapit kay Gabulyom si Poong Jinyang na sinsabi pa na namimiss na daw niya ang malambot na kama. At pwede din daw bang maligo rin siya ng mainit. At angkatin na daw ng buong katawan niya. Na makikita si Gabulyom ay nakangiting sumulyap sa kanila. At ang ating bida ay natulala sa kanyang mga narinig na pinagmamasdan ang dalawang naglalakad. At makikita ang ating bida ay balisang sinasabi sa kanyang isip na hindi daw niya ito inaasahan na mangyari. At dito na po nagtatapos ang ika-25 kabanata.